Nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Maria Cleofe. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Sumagot sila sa Kanya, Binhi ni Abraham kami at hindi kami nagpapaalipin kanino man. Paano mo masasabing magiging malaya kayo? Sumagot sa kanila si Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong ama, ang inyo namang ginagawa. Kaya sumagot sila sa Kanya. Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ngunit ngayon, hangad ninyo akong patayin, na siyang nangungusap sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi gawa ni Abraham. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa. Kaya sinabi nila sa Kanya, Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos! Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing, at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin. Naramdaman na natin ang tindi ng init ng summer. Alam natin kung gaano kahalaga ang mga puno sa ating kapaligiran. Nagbabawas ng init at nagbibigay ng malinis na hangin ang mga puno. Ang puno ay may sanga, katawan at mga ugat. Ang mga sanga at katawan ng puno ay iisa dahil nakaugnay sila sa ugat. Dinadaluyan sila ng katas na nagmumula sa mga ugat na nagbibigay buhay sa puno. Kung puputulin natin ang puno, tiyak na mamamatay ito sapagkat hindi na siya nakakabit sa ugat. Ganito rin ang nais ipaintindi sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kailanman hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu Santo sa kanyang natura sapagkat sila ay iisa. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin niyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Tandaan natin palagi ang sinasabi sa atin ng Panginoon na ang Diyos Ama at Siya ay iisa. Maraming beses itong sinabi ni Jesus. Kaya naman, kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, sinasabi rin natin na mahal din natin si Jesus. Itinuro rin niya na tayo ay nasa loob ng Panginoon at Siya ay nasa atin. Sa makatuwid, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu Santo at tayong mga binyagan ay naging isa. Since the day we were baptized, we have been inserted into the life of the Trinity. Nakikiisa tayo sa pagmamahalan ng banal na Santatlo. Kung titingnan natin ang imahe ng ating relasyon kay Jesus
ay parang isang puno. Ang Diyos Ama ang ugat, si Jesus ang katawan na nakakabit sa ugat, at tayo naman ang mga sanga. Ang katas na dumadaloy na nanggagaling sa ugat, ang Espiritu Santo na nagbibigay buhay sa isang puno. Nawa, makita sa ating pakikipag-ugnayan ang bunga ng pag-ibig, habag, at awa ng Diyos. Tulad ni Jesus, isinusugo rin tayo na isalamin ang pag-ibig, habag at ang awa ng Diyos, lalo na sa mga nangangailangan nito. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.